Good morning mga ka-DIY, no? So ito mga bossing, yung gagawin natin ngayon ay DIY Bluetooth speaker. So gawa po to sa water jug gallon. Yan po yung magiging enclosure natin mga boss, no? So bali, bubutasan lang natin siya para lagyan natin ng speaker. Yan. So sa kabilang dulo din mga boss, is pareho lang yung gagawin natin. So bubutasan din natin siya. Yan. So kasyang-kasya yung ating speaker dyan. Yung gamit ko na speaker mga boss ay Broadway yung gagamitin ko dito. Yung 5.25 inches, no? Yan. So, meron na tayong butas. Tapos, ito naman yung ating tweeter. Bali, dalawang piraso din to mga boss, no? Sukatan din natin. Tapos, lagyan natin siya ng butas. Yan. So, kuha lang kayo ng panukat mga boss na kasyang-kasya doon sa tweeter nyo. Para hindi po siya masyadong maluwag. At tapos, sakto lang yung kanyang sukat. Yan. So, magkabilang dulo din yan mga boss. Sa kabila, ganun din. So, lagyan lang natin ng butas para kasya doon yung ating tweeter. Yan. So, pagkatapos nyan, ay isusukat natin, tapos bubutasan natin yung kanyang screw. Yan. So bubutasan natin mga boss gamit yung iron, no? So depende sa inyo, kung meron kayong drill, pwede din drill. Pero sa akin, plastic naman yung closure natin, kaya ginamit ko soldering iron na lang. Yan. Sa kabila is ganun din. Dapat pantay siya, tapos bubutasan natin. Yan. Then, meron yung mga butas, ilalagay na natin yung ating amplifier plate, no? Tinanggal ko yung plate ng aking 502 para mabutasan ko siya at masukat ko yung saktong sukat niya. Yan. So bubutasan ko lang din yan mga boss, no? Soldering iron pa rin yung gagamitin natin. Mas madali kasi mainit yung ating soldering iron. Madali lang mabutas yung plastic. Tapos ilalagay naman natin dito yung ating battery capacity checker. Yan. So baliguguhitan lang natin tapos butasan din. Yun. Meron na siyang butas. Tapos ilagay na natin siya. Yun. So ngayon meron na yung mga butas mga boss. Assemble na natin yung ating mga components. Yan. So unahin natin ngayon yung ating amplifier, battery pack 4S2P, RGB lead. Then meron din akong boost converter, tapos buck converter. Then itong ating power switch, tapos DC jack. Yan. So unahin natin yung ating pagkabit yung ating RGB light. Yung RGB light ko pala mga boss, is galing po yan sa LED frame ng coin slot. So tinanggal ko na lang siya para mas magamit ko din. Kasi wala akong available na LED strip, kaya yan yung ginagamit ko. I-glue nyo lang sa loob para kumapit siya. Tapos yung battery naman, susukatin din natin dyan. Then meron akong lagay na stopper. Tapos lagyan natin na double-sided tip. And then i-glue pa rin natin mga boss para mas pakapit po siya. At hindi siya halog kapag tumutunog na. Yan. Susundan nyo lang ginagawa ko mga boss at magagawa rin yung speaker na gagawin nyo. Yan. So lagyan ko na siya ng glue. And then yung aking boost converter, ito siya nakapisto sa ibabaw mga boss. Bali binutasan ko lang yung babaw niya para sa kanyang bolt. Tsaka natin siya i-rosca. And then, ito yung ating power switch. Lagay natin dyan. Meron po yung ilaw mga boss. Pag nag-turn on kayo, ay ilaw po siya. And then yung ating DC jack, ikakabit na din natin. Tapos, ilock natin yung kanyang nut para mas mahigpit po siya. Yan, tapos mga wiring na tayo. Ito yung ating buck converter. Meron akong buck mga boss kasi yung aking battery is 4S2P. Yan, so dapat yung charging state ng ating battery is 16 volts. Tapos, yung atin namang gagamitin na charger is charger ng laptop which is 19.2 volts. Kaya, step down natin into 16.8. Tapos, gagamitan din natin siya ng ng boost converter kapag di po siya naka-charging. Bali, meron na din po yung DIY na mga boss. DIY interchange module. Pag nag-charging siya, kusa siyang lilipat sa SMPS at saka charge yung battery. Pag wala namang charging, so battery yung gamit. Yan. So, ikakonect na natin yung ating battery capacity checker. Tapos, isunod natin yung ating tweeter. Yan. Uunahin natin to mga boss kasi yung speaker panghuli lang para makagalaw pa tayo ng mga wiring sa ilalim. Tapos, nilagyan ko siya ng tape para mas maigpit po siya mga boss. Double-sided tape yung gamit ko. Yung medyo rubber. Tapos, bolt na ang gamit ko dyan mga boss kasi plastic yung enclosure natin. Ngayon, ikakabit naman natin yung ating auxiliary cable. Dyan po siya nakapisto. Ilak lang natin. Tapos higpitan at ikabitan natin yung ating isang tweeter. Yan. Bali, panghuli natin yung ating speaker mga boss para makagalaw pa tayo mamaya pag nakabit na tayo ng ating amplifier. Same process lang dun sa kabila mga boss. Bolt and nut pa din. Yan, bali tatlo yung speaker ng ating tweeter. Yan na po yung makakalabasan niya. Tapos yung speaker naman dito sa likod. Ito yung iuna natin, panghuli yung sa harap. Bali,
bolt and nut pa rin yan mga boss, kasi hindi po pwede dito yung thick screw o kaya wood screw. Kaya gagamitan natin siya ng bolt and nut. Yan. So higpitan nyo lang siya mga boss para di po siya speaker mga boss. Yan. So kakabitan natin sa ating amplifier. Left and right po siya mga boss. Bali parallel yung ating tweeter sa isang speaker. The same po din sa right. Parallel yung ating speaker at saka yung ating tweeter. So bali higpitan nyo ng maayos mga boss para wala po tayong loose contact. Katapos na nating mahigpitan, pwede na natin ikabit dito sa ilalim. So mag-ingat lang po kayo mga boss para hindi po siya ma-short. Kasi meron pong magnet na nakadiin po dyan sa ating amplifier. So meron naman po siyang distance para hindi siya dumikit. Tapos ilalak na natin yung kanyang nut para makabitan din natin yung ating panguling speaker. Ito yung ating panguling speaker mga boss. Bolt and nut pa rin yung gamit natin. Yan, so tansyahin nyo lang yung kanyang butas at saka higpitan nyo ng maayos mga boss. Yan, so nahirapan ako ng medyo dyan pero okay lang naman. So lastly yung ating mga knobs. I-connect na natin siya para matestingan na din natin. Yung ating takip naman mga boss, nandyan po yung kanyang breather. So yan, goods na. Pwede na tayo mag-testing mga boss. So meron tayong capacity checker. Yan. Yung ating sa likod. Yan, tapos meron tayong on-off, tapos DC jack at saka auxiliary in. Yan mga boss, testing na tayo. Gusto pong gumawa nito mga boss, ilalagay ko na lang sa comment section ang lahat na nagastos at ang gamit ko na materials po dito. Yan po ay on na natin siya. Meron po tong LED mga boss during on. Yan po siya. So magpapalit-palit pa yung ilaw niya. Yung ginamit ko dyan na light mga boss is RGB po siya. Ayun. So bali magte-testing na tayo mamaya-maya lang mga boss. Check muna natin yung kanyang battery checker kung gumagana ba. Ayun. Meron siyang 14.9 volts at saka 100% pa po yung capacity niya mga boss. Tapos magte-testing na tayo. I-on natin yung ating amplifier. Meron pa tong on-off dito mga boss sa mismong amplifier natin. Yun, yung kanyang power on, nasa ilalim po siya, yung volume niya. Tapos meron tayong indicator dyan. Okay, testing na tayo mga bossing, no? So power on lang natin yung ating amplifier. Yan. Tapos i-connect natin sa ating Bluetooth dito sa ating cellphone. Yan, open lang natin yung Bluetooth, tapos hanapin natin yung WZBT. Yun. So magiging connected na siya, tapos play tayo ng audio.